Praise the Lord. So, good morning po sa lahat. Isa pong umaga muli sa bawat isa. At palakpakan po natin muli nga, Lord. Yan na po ba yung palakpak sa Panginoon? Come on, let us give praise. Yung parang puri sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yan. Ay, hindi pala yan. Sorry. Verse 7, I think. Anong verse yun? Sorry. So, praise the Lord. Hindi po yata yun yung verse. Please, yan, okay, tama ba? Verse 7, tama? He said in a loud voice, "Fear God." Okay? Yan, dito ko sa aking question. Wala. Praise the Lord. Wala. So, sige, let us dwell in the presence of God. No? So, napakahalaga po nung sinabi ng ating bishop last time. No? Ito po yung isang katotohanan, no? Na we are near. Siguro, God, glorify Him. Pag sinabing fear God, hindi dahil natatakot tayo na sa parusa ng Diyos. Yung bang ginagawa ko ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa common ang pornography na napapansin. Pero in the book of Revelation, ang tanong, do we really worship God? Hello? Nandiyan po ba kayo? Kanina nung umaawit tayo sa Panginoon, hindi ko kaya and in truth. Kaya sa oras po ito, no, gusto ko pong encourage lahat. First-timers, you are welcome. Sa mga first-timers po, na tinawag kanina. So, this is not an accident kung bakit kayo po ay narito. I believe all things work together for our own good. So, this time, I encourage everyone just to bow our heads. Ituon natin ang ating heart, yung ating mga puso sa Lord. And let us be ready sa gagawin ng Panginoon sa umagang ito. Amen? So sige po, I invite everyone just to bow your heads and close your eyes. Worship God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. We honor you in this place, Lord God. You are holy, Father. You are holy, God. Your grace is always sufficient for us, Jesus. Have mercy on us, O Lord. Worship you, Lord God. We worship you, Jesus, with all our hearts. Father, I love you.
Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Let us sing to Jesus. Jesus, I love you, I worship and adore you, glorify your name in all the earth. Worship the Lord in your spirit. Glorify your name. Glorify your name. Worship and adore. Let us glorify His name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Sing, glorify your name. Glorify your name. Glorify. Sing it again. Glorify your name, Jesus. You are our Lord Jesus Christ. No one is above your name, Lord God. Nothing compares to you, Jesus. Lord, once again, we open our heart to your word. We allow you to move freely, Lord God, in our midst. Let your presence, let your Holy Spirit dwell in our hearts as we listen to your word, O Father. Lord God, we humble ourselves once again. Receive all the glory, all the honor and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So again, it's a blessed morning to everyone. So alam niyo po, napakasarap pong sumamba sa Lord. Amen. So it's a great privilege na tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon. At kaya nga po tayo narito, no? Hindi para sumimba. Amen? Kundi para sumamba. And last week, no, grabe po yung message ni Bishop. At nung sinabihan niya po ako na ako magtuturo, ang sabi niya sa akin, ituro ko is about worship. Okay? So, hindi po yun yung naging topic. But, nagrema sa akin yung word na yun, yung worship. Kasi sabi ko nga po kanina, yung generation ngayon, yung time natin ngayon, maraming tao na kumakanta ng mga Christian songs, right? Even sa mga mall, sa SM Supermalls, no, sa mga SM mall, may naririnig na tayong mga kanta ng Christian song, right? So, yan naman po ay nasa Bible. The gospel of the Lord ay talagang mahahayag
At alam niyo po, kukunting-konti na lang yung mga hindi pa nakakakinig ng salita ng Diyos. At sabi nga po, kapag ang lahat ng tao ay nakakinig na ng salita ng Diyos, darating na ang Lord. Sino pong excited sa pagdating ng Lord? Amen. Parang yung iba hindi excited Okay? So, from time to time, nagkakaroon po tayo ng tema sa buwan. So, for the last month ng month of August, yung theme ng ating church is faithful and fruitful. Kaya po, nung nag-message si Bishop is about faithfulness. Okay? So, kailangan lagi tayong full of faith. Tama po ba? Yung ating pananampalataya ay hindi nababago. Tanungin mo yung katabi mo, nabago na ba? Ano sagot? No, amen. Kasi ibig sabihin, hindi dapat mabago yung pananampalataya natin. Same with nung nagkaroon tayo ng bisita, no? Anong sabi niya doon ni Pastora Mean? No? Walang dapat i-preach, walang dapat ipahayag sa pulpit niyo, kundi ano? Narinig niyo ba 'yon? Kundi sino? Ang ating Panginoong Hesus lang. Amen? Alam niyo po, ito'y isang reminder, hindi lamang sa mananampalataya, even sa mga pastors and leaders, bishops, and yung mga priests, yung mga reverends. Kasi, ang kapahayagan ng Diyos marami. Kung babasahin natin ang Biblia, marami pong kapahayagan ng Diyos about principles of life. Pero all in all, iikot ang ating buhay. Kanino? Kundi doon sa nagbibigay ng buhay. Kaya nga po, we are blessed kasi yung ating pong church, no? Ang pangalan natin ay Life in Christ. Tama po ba? Sino po kasama sa Life family? Can I hear an amen? Oh. Kasi yung life, kanino galing ang life? Kay Jesus. Amen po ba? At sabi nga, ang life natin, kapag wala kay Christ, wala ang buhay natin. Amen? Kung titingnan natin yung buhay natin nung nakaraang panahon, nung wala tayo kay Kristo, kumpara sa buhay natin ngayon na nandito na tayo kay Kristo, anong meron? Napakalaki po ng pagkakaiba. Tama po ba? Pero, may mga pagkakataon, minsan or madalas, even tayong mga Kristiyano, tama po ba? Nagkakaroon ng panghihina. Sino po ditong hindi nanghina, taas ang kamay? Sino po dito yung Kristiyanong sasabihin siya'y laging malakas? Please, can I hear an amen? Wala. O, tatanungin ko, sino ditong Kristiyano na minsan nakakaranas ng panghihina? Praise the Lord. That is the truth. Kahit pa yan ay bishop, kahit pa yan ay kung sino mang apostle or prophet, nakakaranas ng panghihina. Kasi why? Nandito po tayo sa mundo. Pero alam niyo po, ang Diyos, sobrang napakabuti ng Diyos. God is always reminding us. Kaya lang, ang problema sa atin, para tayong mga Israelites. Hello? Tayo ay nasa lahi ng mga Israel. Ang mga taga-Israel, anong meron silang karakteristik? Matitigas ang ulo. At ito po ay isang katotohanan din. In reality, nagkakaroon tayo minsan ng unbelief. Right? Kaya nga po, I encourage everyone, Sunday after Sunday, no, kayo po ay dumalo. Why? Kasi during Sunday service, hindi ko po alam kung ako lang yon, doon tayo po lumalakas. Kasi unang-una, sama-sama tayo bilang mga mananampalataya. Pangalawa, doon tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero, the preachers, no, lagi tayong nire-remind din to cultivate our faith through reading the Bible. Kasi isang katotohanan, isang realidad, tayo po mga Kristiyano, nakakalimot ng magbasa ng Bible. Amen? Hello? At kung minsan,
or kung kadalasan, kinatatamara na ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Why? Busy sa life, busy sa career, busy sa trabaho, busy sa school, hanap ng pambayad ng kuryente, hanap ng pang-tuition ng mga bata, hanap ng pambaon ng mga bata. Totoo, hindi. That is the reality. Okay? Pero alam niyo po, sa lahat ng bagay na ito, sobrang napakabuti ng Diyos. Okay? At ang message for this month, no, is about the promises of God. Hello? Ang pangako ng Diyos, sabihin ka natin, pangako ng Diyos. Okay? Ito po yung title ko, pero ang bigay po ni Bishop, sabi ni Bishop, our theme for today is yung guided and guarded. No? Yung promises ng Lord. Okay, yung theme verse po natin for this month is Genesis 28, beginning verse 13 hanggang 15. Okay? So, bago po natin basahin yan, okay? Punta muna tayo sa pangako ng Diyos. Sino po dito, no? Can I hear an amen? Sino po dito yung nakareceive ng pangako ng Diyos? Parang yung iba wala pa. Ulitin ko yung tanong ko. Sino po sa inyo dito ang nakareceive na ng pangako ng Diyos? Lahat tayo. Amen? Siguro yung iba, pare-pareho ang pangako ng Diyos sa atin. Yung iba naman, may kakaibang pangako ang Diyos sa kanya. At alam niyo po, ang pangako ng Diyos, kailanman hindi po niya, ano ba yun? Mali yung term ko. Kailanman, hindi niya yung susuwayin. Naniniwala ba kayo doon? Ang pangako ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Tama? Parang hindi kayo naniniwala. Ang pangako po ng Diyos, simula't simula pa, yan po ay mangyayari. Nangyari na. Tama? May mga pangako ang Diyos na nangyari na. Tama po ba? At may mga pangako ang Diyos sa atin na hindi pa nangyayari. Pero alam niyo po ba na yun ay mangyayari? Naniniwala po ba kayo? Na mangyayari? Totoo po, lahat ng pangako ng Diyos, lahat po yun magaganap. Bagamat imposible, yun po ay matutupad. Ang tanong ko po ulit ito, sino po dito yung napangakuan na ng kanyang kapatid or ng kanyang kaibigan? Hello? May mga natupad ba or merong hindi natupad? Merong natupad, merong hindi. Anong mas marami, yung natupad or yung hindi natupad? Yung hindi natupad. Kasi bakit? Ang pangako ng tao ay sobrang kakaiba sa pangako ng Diyos. Tama? Naniniwala ba kayo na ang pangako ng Diyos magaganap? Yan ba'y katotohanan kasi Diyos ang nangako. Tama po ba? Walang question na ang pangako ng Diyos matutupad. Tama po ba? Kahit sa isip natin, sasabihin natin, I promise ng Lord, matutupad yan. Yes, matutupad. Pero bakit kadalasan yung pangako ng Diyos na yon nalilimutan ng bawat Kristiyano? Hello? Ang pangako ng Diyos, hindi kita pagkukulangin. Pero minsan sasabihin natin, Lord, walang pambayad ng ganito. Mapuputulan na kami. Hello? Ang pangako ng Diyos, tayo bibigyan ng good health. Nakikuha niyo po yung punto? Pero bakit minsan, tayo pa yung nagkakasakit? Okay? Ang pangako ng Diyos, pahabain at palalawigin ang ating buhay. No? Pero bakit minsan, bata pa lamang, no? Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkakaroon ng hindi magandang kinahihinatnan.
Bakit may mga ganon? Okay? So alam niyo po, ang Diyos laging tapat sa kanyang pangako. At ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Sa lahat ng pangako ng Diyos, ano ba yung dapat na maging response ng bawat mananampalataya? Kasi dito po tayo nagkakatalo-talo. Hindi naman po nagtatalo, no? Dito po yung nagiging pagkakaiba-iba natin. Kung paano tayo magre-response doon sa pangako ng Diyos. For example, kami ni James, may pangako ang Diyos sa amin. No? Pareho yung pangako ng Diyos sa amin. Ang pangako sa amin ng Diyos, bibigyan kami ng magandang trabaho. Okay? Si James, binigyan siya ng magandang trabaho as accountant. No? Tapos ako binigyan din ng trabaho, no? Pero magkaiba yung level, yung kanya malaki ang sahod, yung akin konti lang. Parehong pangako, paano kaya kami nagre-response dun sa pangako ng Diyos na yun? Nakuha niyo po? So kasi dito po nagkakaiba-iba ang pananaw ng bawat tao. Iisa ang pangako ng Diyos sa masama at mabuti. Tama? Sinabi ng Diyos sa Bible, pinauulan niya, saan niya pinauulan? Sa lahat. Tama ba? Umuulan dito sa mga mabubuti, umuulan din sa masasama. Kaya kung minsan sasabihin natin, bakit ganon? Yung masama pa yung pinagpapala, yung mga Kristiyano pa ang kawawa. Natanong yun na po ba yun? Or nare-realize nyo ba yun? Nakikita nyo ba yun? Ito po yung realidad. Tama? Pero alam nyo nga po, sabi ko ngayon, pag-aaralan natin ngayon, bilang mga mananampalataya, through His words, kung paano tayo magre-response dun sa pangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos matutupad at matutupad. Wala pong question dun. Amen? At dito po sa ating babasahin, sa Genesis chapter 28, as a brief background lang po, ito po yung istorya ni Jacob. Kilala niyo po si Jacob, si Jacob? Okay? Si Jacob ay anak po nino. Anino siyang anak? Okay? Kay Isaac. Si Isaac ay may dalawang anak, si Jacob at si Esau. Okay. Ang istorya nito, no? Nung si Isaac po ay matanda na, malabo na ang kanyang mata, no? Bigyan ko lang po kayong story bago natin basahin yung pinaka verse 13 at saka yung 15 hanggang 15. Nung si Isaac po ay ramdaman niya sa kanyang sarili, siya'y matanda na at siya'y malabo ng mata, siya'y mamamatay na. Sinabi niya sa kanyang anak, kay Esau. Okay? Kung babasahin niyo po yung buong chapter ng 28, magtatanong kayo, bakit may favoritism? Hello? Doon po sa anong yon, makikita niyo, si Isaac, ang favorite niya, si Esau. Si Rebecca, yung asawa ni Isaac, ang favorite niya, si Jacob. No? Kaya yung story dito, no, kung makikita niyo, sabi nun, tinawag ni Isaac si Esau. Nung tinawag niya, sabi niya kay Esau, anak, ako'y matanda na. Malapit na akong mamatay. Sa ganitong pagkakataon, ako nga iyong pagsilbihan at babasbasan kita ng basbas. Okay? So, sa Israel culture, napakahalaga po yung blessing ng ama. Okay? So, sabi ni Isaac, mangaso ka. At pagka nakapangaso ka at nakapanghuli ka ng hayop, lutuin mo yung pinaka-paborito kong ulam. Okay? At nung sinasabi po yun ni Isaac kay Esau, narinig po yun ni Rebecca, yung asawa niya. At tinawag niya si Jacob. Sabi niya, Jacob, halika. Kunin mo yung ating kambing at iyong katayin at ipagluluto natin ng iyong tatay ng pinaka-paborito niyang ulam. At iyon ay ibibigay mo sa iyong tatay.
sabi ni Jacob, sabi, "Nanay, baka ako'y mapagalitan ni Itay." Ang inutusan niya po ay si Esau. No? Baka malaman ni Itay na hindi ako si Esau kasi si Esau ay mabalahibo. Baka po ako mapagalitan. Sabi ng nanay ni Rebecca, "Akong bahala sa'yo." Ito po yung ini-elaborate ko lang yung story. Pero yun po yung nakasad doon. At nung sinabi yun, ginawa nga po ni Jacob at si Esau ay nangaso. Dahil malapit lang yung kambingan, nakakuha si Jacob ng kambing, kinatay, and then, in short, niluto ng nanay. Pero ang ginawa ng nanay, yung balahibo ng kambing, iniligay kay Jacob. Okay? Kasi narinig nga nung nanay ni Rebecca, na babasbasan ni Isaac si Esau, yung panganay. Okay? Kaya ang nangyari, eto na, si Jacob, "Tay, ito na po yung request nyong bulalo." Wala pong sabi sa Bible na bulalo. Ginawa ko lang bulalo. Okay? Sabi ni Isaac, "Anak, ang bilis mo naman. Nakapagluto ka baga nakapanghuli ka agad ng hayop. Ikaw ba talaga yan, Esau?" Okay? Sabi ni Isaac, "Halika nga dito." So dahil na-anticipate ng nanay, nahahaplusin para ma-sure kung si Esau, nalagyan siya ng balahibo ngayon. So nung lumapit si Jacob, hinaplos, "Ikaw nga ang anak kong si Esau." Ano? At nung hinaplos ni Isaac si Jacob, niyakapan niya to. At naamoy niya si Jacob. At yun pala, si Jacob ay binigyan ng pinabanguhan ni Rebecca na kaamoy ni Esau. Kaya nung after kumain ni Isaac, nasarapan siya sa pagkain, pinagpala niya ngayon si Jacob. Nirelease niya yung blessing na siya'y pagpapalain, paglilingkuran siya ng mga maraming tao, magiging pagpapala siya, aangkinin yung manggang nito, okay? So maraming pangako, maraming blessing ang nirelease sa kanya. Eto na ngayon, dumating na si Esau. Okay? Pagdating ni Esau, nagluto siya agad. Okay? Pagkaluto niya, binigay niya agad sa tatay niya, "Tay, eto na po yung bulalong gusto nyo." Nagulat ngayon si Isaac. "Kanina pa ako kumain. Sino ikaw?" At ang sabi ni Esau, "Ako po si Esau. Ako po ay yung inutusan nyong manghuli at magluto upang maibigay sa akin yung blessing." So, ang sabi ni Isaac, "Anak, nalinlang ka ni Jacob. Okay? Naibigay ko na yung blessing ko kay Jacob." Kaya ang naging reaksyon ni Esau, nagalit siya. Nagalit siya kay Jacob at siya po ay nagmakaawa sa kanyang tatay. "Tay, meron pa bang natitirang kahit konting pagpapala o blessing? I-bless mo ako." Sabi ni Isaac, "Anak, patawad." Okay? Na-i-bless ko na si Jacob. In short lang po yun, okay? So ano yung storya dito? Genesis 28, 13 to 15. Sabi po diyan, "There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you." Ito po ay sinabi ng Diyos kay Jacob nung siya po ay natutulog. Nagkaroon ng panaginip. Okay? So kung titingnan po natin yung story, okay, balik po tayo dun sa storya. Nung si Jacob po ay nabasbasan ng kanyang ama na si Isaac, nagalit po si Esau.
At ang sabi ni Esau, pagkamatay ni tatay, papatayin ko si Jacob. Imagine niyo yun, okay? Kasi dapat siya yung bibigyan ng blessing. Pero hindi siya, nadaya siya ni Jacob. At ang nangyari, inutusan ni Rebecca, dahil narinig ulito ni Rebecca, narinig niya na papatayin siya ni Esau, kaya sabi ni Rebecca, pumunta ka doon sa aking kapatid, kay Laban. No? Doon ka muna. In short, magtago ka muna. Okay? At ganoon din ang sabi ni Isaac, pumunta ka doon sa iyong tiyuhin, kay Laban. Okay? At doon sa journey ni Jacob, nakatulog siya. At ito na po yung panaginip niya. Na naginip siya ng isang hagdanan na merong anghel na akyat panaog. Okay? At doon sa panaginip niyang yon, dito na po sinabi ng Panginoon na ito. Yung 13 to 15. Tingnan niyo po yung story. Si Jacob ay nandaya, pero bakit siya yung pinagpapala? Hello? Tatanungan natin, bakit napaka-unfair? Hinayaan ng Lord yun? Hello? Si Esau dapat, okay? Kung tayo po ay huhusga, doon sa nabasa nating about the story, even sa history, yung word na Jacob, ang ibig sabihin daw ng pangalan ng Jacob ay mandaraya. Di ba negatibo? Kung titingnan natin yung biyaya, bakit sinabi pa ng Panginoon, si Jacob yung pagpapalain. Si Jacob yung makaka-receive ng pagsama ng Diyos. Bakit kaya ganon? Naisip niyo mo ba yun? Ito mo yung sinasabi ko kanina. Ang pangako ng Diyos ay para sa lahat. Depende lang kung paano natin ito tatanggapin o paano tayo magre-respond. Before the story, si Esau, tama po ba? Si Esau po ay pinagpala ng Diyos. Pero nung sila'y bata, anong pinagpalit niya? Pinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay saan? Sa sabaw din ng bulalo. Hello? Kung alam niyo yung story, si Esau nung siya'y bata, kumbaga nagtatrabaho siya sa bukid, pagod na pagod siya, dumating si Jacob nagluto, sabi ni Esau, Jacob, pengi nga akong sabaw niyan. No, sabi ni Jacob, bibigyan kita, pero simula ngayon, ako na ang panganay. Yun yung story doon. Anong ginawa ni Esau? O sige, ikaw na ang panganay, pengeng sabaw. So, nangyari, doon sa story, pinagpalit ni Esau yung kanyang birthright na pagiging panganay kay Jacob. Tingnan niyo po yung character ni Esau at ni Jacob. Si Jacob is always seeking for the blessing of God. Okay? Meron din mong istorya sa Bible, sino yung nakipag-wrestle nakipag-wrestling? Tama ba? Si Jacob din yung nakipag-wrestling. Tama ba? Hanggang sa kanya, yung kanyang tadyang ay binali na nung ka-wrestlingan niya. Anong dinidesire niya? Lord, bless me. Sa tingin niyo ba yung bless me na yon is just only pagpapala? Hindi lang po yung pagpapala. Ang hinihiling ni Jacob ay yung pagsama ng Diyos. Amen? Nakukuha niyo po yun? Ang hinihiling, ang desire ni Jacob, na maranasan niya palagi ang Diyos. Kasi nga,
Pangalawa siya, anak na pangalawa, yun yung heart niya, parang, ito lang siya, kaya nga niya pinagpalit, na gusto niya maging panganay. Kasi alam niya sa kultura ng mga Israel, ang panganay yung pinagpapala. Gusto niya yun. Pero kung titingnan natin yung karakter ni Esau, pinagpalit niya yung isang bagay, saan? Just for the material thing. Yung need lang ng kanyang flesh. Nakita niyo po? Kaya nung pagdating nung time na nagbibigay na ng blessing, no? Kung titingnan natin, this is a spiritual blessing. Hindi mo naunawaan ni Esau yun. Kasi ang desire lang ni Esau is the material things, yung needs. Na even yung birthright, yung pagiging panganay, yung firstborn na tinatawag, pinagpalit niya dahil lang dun sa kanyang need. So sa atin, no, ito yung nais ng Lord sa atin kasi lahat tayo may pangako ang Diyos. Hindi po yan nababago. Simula nung nilikha ng Diyos ang ating nununo, ang buong creation, may pangako na ang Diyos. Okay? Simula kay Adan at kay Eva, kay Moses, kay Joshua, no, sa iba't ibang hari, iba't ibang pangako ng Diyos, lahat yon natupad. Pero kung titingnan natin lahat ng mga taong yon, how they respond to the Lord. Ito po yung dapat nating matutunan sa ngayon. Paano tayo magre-respond dun sa pangako ng Diyos? Amen? Meron pong 4 na pangako ang Diyos na gusto ko pong elaborate. And as part of conclusion, dun ko po i-drive, ano ba yung dapat nating gawin? First promise ng Lord. Okay? Ang pangako ng Diyos, He promised to bless us. Tama ba? Amen? Sino dito naniniwala na siya yung pagpapalain ng Diyos? Lahat tayo. Kung papansinin natin, no? Lahat tayo pinagpapala na ng Diyos. Sometimes, sabihin natin, sige, minsan, nawawalan tayo ng kulay blue sa bulsa or sa wallet, or ang natitira na lang, kulay orange, kulay red, or kung minsan, wala pa. Pero kailanman, kung titingnan natin yung life natin, tayo blessed na blessed. Okay? Tayo pinagpapala ng Diyos. Meron tayo magandang sapatos, yung iba walang paa. Okay? Amen? Meron tayong pangpaayos ng buhok. Tama ba? Nakakapagpariban pa tayo. Okay? Yung iba naman, kung titingnan natin, may sakit, hindi na makapagpaayos ang buhok kasi tinatanggal. Hello? We are so blessed. Amen po ba? 2 Peter 1:3. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. His divine power has given us everything. Sabihin nga natin, everything. Everything required for life and godliness through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng ating Diyos ay binigay ang lahat ng bagay patungkol saan? Sa buhay. So, ibig sabihin, lahat pala ng patungkol sa buhay, ibinigay ng Diyos. Tama po ba? So, sabihin mo sa katabi mo, bless ka. Amen? Sabihin mo sa mga anak mo, kung katabi mo, anak, bless ka. We are all blessed. Okay? Sabi po ng verse 14, verse 13 ng Genesis, I will give you and your descendants the land which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west, to the east, to the north, to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Okay? Ang pangako ng Diyos, i-bless ang ating descendants. Yung mga salin lahi. Okay? I will give you and your descendants the land on which you are lying. Yung lupang iyong tinatapakan.
Alam niyo po, literally, naalala ko, no, sa buhay po ng aking wife, ito pong Medex, i-testify ko lang po sa mga maglalang family. No? Ito pong Medex na lupa ng daddy, natandaan ko po yun ay inapakan nila at pinag-pray po. Kasi po, sila po ay nakatira sa Guadalupe. Kakapit bahay po namin si Ninang Cora. Tinapakan nila yon, pinag-pray. Hindi ko maalala kung sino pastor nag-pray. Ay, si Pastor Odani. Wala pa po yung kalaman-laman. No? Nag-set foot po kami doon, nag-pray kami, nasabi ng family, ito po yung magiging atin. Matatayuan ng mga bahay. Noon po pumupunta kami doon, tinataniman lang po yun nila bebe ng labanos ni Pastor Conrad. At alam niyo po, ngayon, dahil sa pangako ng Diyos, nandun po lahat ang family ni Daddy. Sinet foot, literally, yung lupa na iyong tinatapakan ay magiging sayo. Literally, yun po yung pangako ng Diyos. I don't know kung meron din ganun sa bawat isa. Okay? I-declare nyo rin sa inyo na anuman yung tatapakan yung lupa, magiging sa inyo yon. I-claim nyo po yon. Amen? Even sa work natin, sa mga young professionals, i-set foot nyo rin na sabihin nyo, ito, magiging blessing ako sa lugar na ito. Not only for the promotion, no? Kasi yung promotion, sabi ko nga sa inyo, pangako na ng Diyos yan. Pero ang sabi doon, kung titingnan natin, yung blessing, no? You will spread out to the west and to the east and to the north. All peoples on earth will be blessed through you. Ibig sabihin, yung mga nakapaligid sa iyo ay mabibless. At ang mag-glorify ay ang ating Diyos. Kaya yung mga young professionals, huwag kayong matatakot na kayo'y sabihin Kristiyano. Kasi kayo ang biyaya doon sa company nyo. Kayo yung blessing doon. Just to boast for the Lord, no? Ito pong work na aking wino-work, na dito ako nag-work ngayon sa Calamba. Nung dumating ako doon, napakagulo ng warehouse. Ako po kasi sa warehouse nag-work. Napakagulo ng warehouse. Walang madaanan, walang ano. So I think for 2 years, naiayos ko po yung bodega, malinis, maayos. Even yung system nila sa inventory, naiayos ko po. Kasama ng aking mga subordinates. Okay? At dahil po doon, yung mismo may-ari, no? I just want to give God the glory. Siya po ay natutuwa. Yung dati, hindi nila ako masyadong nakikilala. Ngayon, ina-acknowledge nila ako. No? Gusto kong ipadala sa Bicol kasi gustong ipaayos sa akin yung warehouse sa Bicol. Ang ano ko lang, sabi ko ayoko. Kasi wife ko, hindi ko pwedeng isama. Pero in-honor naman nila yon, no? Ito po yung sinasabing kapag tayo po ay nanindigan sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, tutuparin niya yun. Okay? Sabi ko nga po kanina, lagi kong sinasabi sa inyo, yung pangako ng Diyos, nandiyan na po yan. Hindi po yan mababago. Ang kailangan lang is yung right response natin sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Paano tayo maninindigan? Paano tayo tatayo? Okay? Psalm 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His heritage. Mapalad daw ang isang nasyon na ang Diyos ay si Lord. Tama ba? Tanungin mo yung katabi mo, sino ang Diyos mo? Amen? Baka ang Diyos natin pa ay yung ating mga sarili. O kaya may mga Diyos pa tayo sa ating mga bahay na yun pa yung niyuyukuran natin. Ayaw na ayaw ng Lord John. Okay? So, kailangan ang Diyos natin ay sino? Walang iba kundi si Jesus. Baka ang Diyos natin ay ang ating mga pera. Hindi tayo aware.
Tama ba? Sinabi rin sa Bible, no one can serve two masters. Walang makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. So let us always search ourselves. Baka ang Diyos na natin ay yung ating mga kaperahan. Okay? Na kapag wala na yung pera, hindi na tayo mabubuhay. Amen po ba? Jeremiah 17:7-8. Another verse. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is in the Lord. He is like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Okay? So, yung promise ng blessing, lagi pong nandyan kapag tayo po'y nagtitiwala sa ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Lord. Okay? Tanungin mo yung katabi mo, nagtitiwala ka pa ba? Ano pong sagot? Amen. Dapat nagtitiwala tayo sa Lord. Pangalawa, ano pa yung pangako ng Diyos? He promised to be with us. Okay, Matthew 28 verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, sabihin nga natin, surely, I am with you always to the very end of the age. Nandiyan po ba kayo? Sabi dun sa Genesis 28, balikan po natin. Okay? Verse 15. I am with you and will watch over you wherever you go. Amen? Ibig sabihin, kasama daw natin ang ating Diyos. Kailan? Tuwing gabi lang ba? Tuwing umaga lang ba? Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kailan daw po? Palagi. Always. He is always with us. At hanggang kailan daw natin makakasama ang Lord? Anong sabi diyan? To the very end of the age. Okay? Ilang taon na po? James, ilang taon ka na? 29 na si James. 28. So, sa palagay mo, ano kayang end ng age mo? Anong gusto mong maging end ng age mo? Okay? Hindi mo pa alam. So, si Bishop, narinig ko, ang gusto niya ay 85. Tama ba? O, kayo, anong gusto niyong age nyo? O, 85 din. 80, 75, no? Pero ang sabi doon, to the very end of the age, lagi tayong kasama ng Diyos. Lagi tayong sasamahan ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo na lagi yung kasama ang Diyos? Kung naniniwala tayo na lagi natin kasama ang Diyos, again, sometimes bakit ganun? Nag-aalala pa rin tayo. Hello? So, ito po yung realidad sa buhay natin, no? God is always reminding us through His words. Kaya dapat lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi sabi nga doon, ang salita ng Diyos ay buhay. Okay? At ang salita ng Diyos laging bago at sariwa. Kaya po, kung lagi nating babasahin ang Biblia, bagamat paulit-ulit, iba-iba po ang kapahayagan na binibigay nito sa atin. Amen po ba? Okay. Joshua 1:5. No man shall be able to stand before you in the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Hello?
Grabe yung word na yon. No one will be able to stand before you. Ibig sabihin, walang makatatalo sa'yo. Naniniwala ba kayo doon? Okay? Kahit si Satanas, kung ikaw ay naniniwalang kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Kasama po natin ang Diyos. Amen? Amen po ba? Okay. Isa bang pangako ng Diyos kung bakit niya tayo sinabing lagi tayong kasama ng Diyos? Kung papansinin natin in Old Testament, no, sa buhay ni Moses, di ba sinasamahan sila ng Diyos? Laging umuulan ng mana, umuulan ng pugo. Tama ba? Kapag ka po malamig, merong pillars of fire sa gabi. Kapag ka naman po tirik ang araw, sa umaga, merong pillars of clouds. No, sa kanilang paglalakbay, kasama nila ang Diyos. But in the New Testament, sino na pong kasama nila Peter? Si Jesus. Okay? Kasama nila si Jesus sa kanilang buhay. Merong signs and wonders, miracles, lahat ng kapahayagan ng Diyos, lahat ng pagtuturo ipinahayag niya sa kanyang mga disciples. And even sa mga tao ng panahon na yon. At after nun, ano pong sinabi ng Diyos? Kapag siya daw po ay umakyat na, meron pong bababa. At sino po yun? Ang Holy Spirit. Hello? So yung Holy Spirit, yan po yung sumasama sa atin ngayon. Kaya nga po, kapag tayo po ay nasa gitna ng pagsubok, merong nagpapalakas sa atin. Hello? Kapag tayo nasa gitna ng temptation, meron pong nagpapalakas din sa atin. Hello? Kasi sabi doon, the Holy Spirit will give us the ability to do things. Amen? So that's why yung sinasabi pong conviction, yun po ay bulong ng Espiritu. And also yung conscience, yun po ay bulong din ng Espiritu. Hello? Kaya sa ating buhay, no, ang pangako ng Diyos, lagi tayong sasamahan. Amen? Una, pangako ng Diyos, tayo pagpapalain. Pangako ng Diyos, lagi tayong sasamahan. Pangatlo, He promised to redeem us. Okay. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Okay? Tayo ay ibabalik ng Diyos kung ano yung disenyo talaga natin. Okay? So sabi dun sa verse, sa Genesis 38, and I will bring you back to this land. Ibabalik tayo ng Diyos dun sa lupang pangako. Amen? Sino po dito yung mananampalataya, saved by the grace of God? Can I hear an amen? So we are all saved by the grace of God. And do you believe na kayo ay mananampalataya, ang iyong sambahayan ay maliligtas din? Kasi yun po ay ibinigay ng Diyos. Okay? Kung titingnan natin si Zaccheo, tama? Si Zaccheo, nung pumunta si Jesus sa bahay niya, no? Nung siya ay tumanggap sa Panginoon, sabi niya, Lord, ano po bang dapat gawin ko para ako'y maligtas? No? Ibibigay ko lahat ng aking nakuha, doble pa, ibabalik ko lahat ito. Okay? At anong sabi ni Jesus? Simula sa araw na ito, ikaw ay ligtas na kasama ang iyong pamilya. So yung salvation, okay, isang pangako ng Diyos hindi lamang sa bawat isa, kundi sa bawat pamilya natin. Kung meron tayong pamilya na hindi natin kasama pa sa oras na ito,
ang pangako ng Diyos, sila po'y maliligtas kasama natin. Hindi man dito, no? There are ways of the Lord na sila po'y makakilala rin sa Panginoon. Okay? So we are being saved. Okay? So lahat tayo naniniwala na ang ating Panginoong Hesus lang ang makapagliligtas. Tama? Walang ibang bagay ang makapagliligtas. Hindi sa paggawa ng mabuti, hindi sa pagiging member ng Life in Christ, no? Hindi sa pagiging leader ng church. Kasi sabi nga po ni Pablo kay Timoteo, darating ang panahon, even the mga pastors, no, ay madadaya. Sasabihin ng Lord, hindi kita kilala. Okay? Kaya dapat tayo bilang mga mananampalataya, yung blessing ng kaligtasan ng ating Diyos, lagi po natin yung panghawakan. Amen po ba? Pang-apat. Okay? He promised to return for us. Balikan natin po yung 28. Verse 15. Yung pinaka-verse. Kanina sabi doon, I am with you, I will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land, which yung salvation, tinutukoy dyan. I will not leave you until I have done what I have promised. Ang ating Panginoong Diyos ay nangako ng kanyang pangalawang pagbabalik. Naniniwala po ba kayo na babalik ang Lord? At sa kanyang pagbabalik, yung sinabi ng ating bishop last week, babalik ang Lord. At ano kanyang dala? Judgment seat. Okay? Yung paghuhusga. Amen? Dapat, sa mga ganitong bagay, hindi po takot yung mamumuo sa atin. Kasi isang katotohanan, sa lahat po ng mananampalataya, God is reminding us, huwag tayong matakot sa pagdating ng Lord. Alam niyo kung bakit natatakot ang maraming Kristiyano tayo? Kasi sabihin na, pag dumating sa Lord, okay ba ako? Hello? Kasi sabi sa Bible, hindi natin alam kung kailan darating ang Lord. Para daw siyang magnanakaw na basta na lang papasok at darating. So ang tanong, kaya maraming mga Kristiyano ang natatakot sa pangalawang pagbabalik ng Diyos. Kasi nga, pag dumating ang Lord, hindi niya alam kung okay ba siya or hindi. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo ng Lord. No? Let us stay faithful. Faithful sa kanyang words. Ano pa? John 15. Lagi ko naaalala yun. Remain in the vine. Ano ibig sabihin nun? Remain in Christ. Kapag tayo nananatili sa ating Panginoon, hindi tayo dapat matakot sa second coming. Kasi alam natin na pagdating ng Lord, meron man tayo o wala, no? Finances or kahit anong bagay, basta meron tayong Jesus sa puso natin, sure tayo na, Lord, thank you, nandito ka na. Kasi wala nang hirap, wala nang sakit, no? Wala nang problema, kasi nandyan na ang ating Diyos. Makakasama na natin. Okay? So, yung promise ng second coming. Okay? Revelation 3:10-11, yung sabi diyan, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come in the whole world to test the inhabitants of the earth. Sabi ng Lord, I am coming soon. Hold on to what you have
so that no one will take your crown. Sabihin nga natin, hold on to what you have. Okay? Panghawakan daw natin kung anong meron tayo ngayon. Ano bang meron tayo ngayon? Amen? Tanungin mo yung katabi mo, ano bang meron ka ngayon? Anong sagot? Dapat ang sagot natin, meron akong Kristo sa puso ko. Kasi yun yung panghahawakan natin hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Para sabi doon, no one will take your crown. Hello? So punta na tayo dito sa aking pong message. Introduction pa lang po yun pala. Joke lang, 11:29. But ito pong part na ito, this is the real message. Kasi yung kanina mga sinabi ko, yun po'y narinig nyo na. Lahat ng yun, pangako ng Diyos yun. Pagpapalain tayo, yes. We are all saved through grace. Tama? Narinig nyo na yan. Tayo ay lagi natin kasama ang Diyos. Amen? Tama po ba? Narinig na natin yan. Ang Diyos darating na, hindi natin alam, paulit-ulit na nga. Sunday after Sunday, tinuturo na sa atin to. Alam na natin yan. But this message, yung last part, no? Basahin po natin yung 28. Yan. Verse 20. Yan. Kung meron po dyan sa verse 20. Sabi po dito, then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then to the Lord, no? Verse 21, so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. Sabihin nga natin, then the Lord will be my God. Ulitin natin. Then the Lord will be my God. Very short verse. Ito pong sinabi niya. Sabi ni Jacob, kung lahat ng pangako ng Diyos na yon, nasasamahan ako sa aking journey, papakainin ako, pagpapalain ng aking descendants, no? Anong sabi niya? Then the Lord will be my God. Ito pong mensaheng ito, gusto ko pong ilagay ng mas malalim sa ating puso. Ang Diyos ba talaga ay Diyos natin? Kasi, sabi ko nga po kanina, paulit-ulit ako, itong generation, marami pong iba't ibang katuruan. At alam naman natin, na every preaching, sinabi rin mo ni Bishop, nagkakaroon na ng distinction yung pagiging Diyos ng salapi at Diyos ng Diyos ng Diyos ng Diyos. Hello? Kasi ang mga tao nakafocus na doon sa material things, sa blessings. Akala nila blessings from, yes, oo, blessings from the Lord. Kaya lang, yung response nila, na sabi doon, my God, then the Lord will be my God. Si Jesus Christ ba ay tinanggap ko ng buong puso sa aking sarili?
Baka mamaya may space pa ang kaaway. No? Kung si Lord ay ang ating Diyos, sabi mo nung Revelation, fear God. Babalik po ako dun sa mensahe. Fear the Lord. Live righteously. In short, no, mamuhay tayo ng marangal, matuwid. At alam nyo, ito yung pinakamahirap sa ngayon, ang mamuhay ng matuwid. Hello? Kasi nga po, sa world ngayon, very rampant na. No? Normal na sa lahat. Normal na yung, imagine niyo no, mga bata, may nakikita ko siguro mga 14, 15. May mga nakasabit na necklace tapos nagve-vape. Tama ba ako? Meron ng mga ganun. Samantalang nung kabataan namin, no, makita ka lang ng may sigarilyo, yung mga tatay natin, tatampalin na yung bibig. Tama? Sorry for the word. Tampal talaga ang bibig. Pero ngayon, very normal. No? Normal na normal. Even yung mga bata, nakakapanood na ng mga hindi maganda sa social media. Kung ano-anong lumalabas na about sexual, doon sa mga ganong bagay, na hindi aware ang mga bata. Tama ba? Very rampant yung mga ganyang bagay in our generation. Kaya nga sabi doon sa pangako ng Lord, sino ba ang Diyos natin? Hello? Sa lahat ng pangako to ng Diyos, no? Our God must be our God. Kung ang Diyos na kinikilala natin ay si Jesus, we must fear Him and live righteously. Paano natin gagawin yon? Obey His words. Napakasimple. Alam nyo ba mga Israelites, kung bakit ginawa ang 10 utos? Bakit ginawa yan? Kasi nga matigas ang ulo. Walang sinusunod. Sinusunod nila ang kanilang mga sariling layaw. No? I'm sorry to tell, no? Not for being extreme. Kung tayo po nga ay yung nagre-red horse or kung ano-ano man, wag sana nawa, no? Baka pagdating ng Lord ay tayo tumutomang ganyan. Eh mga Kristiyano na tayo. Tapos pagdating ng Lord, bigla mong tatabigin, itatago mo. Hello? This is a calling. Kung titingnan natin si Jacob makasalanan, pero bakit siya pinili ng Diyos? Even si David nagkasala, pero bakit siya piniling hari ng Diyos? Hello? So we must live, we must fear God. At alam niyo yung pangalawa, gusto ko pang dugtungan yung sinabi ni Bishop, give God all the glory. Ibig sabihin lang noon, huwag tayong mapagmataas. Hindi porke tayo mananampalataya, tayo yung ligtas. No. Amen? Lahat tayo ay subjected for the judgment ng Lord. Kaya nga, paalala din ng Lord, be humble. Kasi si Jesus naging humble din. Imagine niyo siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Nagkatawang tao siya. Para saan? Para kaligtasan ng lahat. Tapos ikaw hindi ka marunong magpakumbaba. Nasasabihin mo, ay hindi. Ito yung faith ko, Kristiyano ko, bahala ka dyan. No. Hindi tayo sinabihin ng Lord na bahala ka dyan. Amen o ba? Let us always be humble. Kaya nga sinabi doon, give God all the glory. Lahat ng karangalan sa Diyos.
Kung ikaw ay pinaromote, sa Diyos ang karangalan. Tama? Kung ikaw ay pinagpala, sa Diyos ang karangalan. Amen? And last, worship the Lord. No? Nakapaloob dun sa the Lord will be my God, itong tatlong bagay na to. Fear the Lord, live righteously, give God all the glory, be humble, and last, worship Him. Sambahin natin ang Diyos ng buong puso at katotohanan. Kasi, sabi nga po, alam niyo ba, pagdating natin sa heaven, wala tayong gagawin doon kundi sumamba at magpuri sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Kung dito, kung dito sa lupa, kapag tayo'y tumatalon at nagpupuri sa Diyos, napapagod tayo, doon walang kapaguran. Hello? Na-experience nyo na ba yung masayang-masaya kayo na talagang tuwan-tuwa kayo na halos maglupasay kayo, magtatalong kayo sa kasiyahan? Amen? Yung gano'n na walang humpay ang mangyayari sa Lord, sa heaven. Doon pura kasiyahan. Sino pong gusto nun? Wala nang sakit doon. Ang value ng pera doon, wala. Kasi doon ay puro gold. Kung ikaw ay mahilig sa gold, sige, magsuot ka. Kahit nga buhangin doon, gold. Magbulsa ka ng buhangin na gold. No? Kasi nga, nasa heaven tayo. At sabi nga din doon, heaven is our home. Yun po talaga ang ating tahanan. Amen po ba? Can we give God all the praise and glory? Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah, praise the Lord. Acts 4:8. Verse 8 to 11. Ito po yung last verse na mabasahin ko. Can we all stand? Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po ng Acts 4:8-11, Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Rulers of all people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, by what means he has been made well, let it be known to you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So, ibig sabihin lang po nito, walang ibang pangalan na pinakadakila sa lahat, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Lilipas po ang lahat ng bagay. Noong nagturo po ako sa funeral service, naalala ko, sabi ko doon, lahat may hangganan. Lahat may katapusan. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero alam nyo, isa dapat napakahalaga nating tandaan na kailangan ng bawat isa, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kailangan natin si Lord. Kasi kung wala si Jesus sa buhay natin, totally, siguro messy yung buhay natin. Kung wala ang Lord sa ating life, imagine ninyo yung life nyo noon.
yung karakter nyo noon. Paniguradong panigurado ako, yung buhay natin, miserable. Pero dahil si Kristo natanim sa ating mga puso. No, I just want to encourage everyone. No. Gawin nating Diyos si Jesus, yung totoo. Hindi dahil sa Life in Christ, hindi dahil kay Bishop. Personal. Kasi uuwi tayo pagkatapos nito Pagkatapos ng service, uuwi tayo. Pero dapat manatili na si Jesus ang naghahari sa puso natin. Hindi na to yung panahon na tayo mahihiya. Amen? Kasi nung mga unang panahon, nahihiya pa tayo na sabihin tayo ng, ay, born again. Kailangan, di na tayo nahihiya. Darating na ang Lord, nahihiya pa rin tayo. Let us make Jesus our Lord and Savior. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pimigit. Let us worship the Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. We give you glory. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Let us worship God with all our heart. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesus, narito kaming lahat sa harapan mo. Muli kaming nagpapakumbaba, Panginoon. And once again, Lord, we acknowledge apart from you, we can do nothing, God. Lord, wala kami, O Diyos, kung kami hiwalay sa iyo, O God. Kaya muli, Panginoon, nais naming manumbalik ang unang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Yung unang araw na nakilala ka namin, Lord God. Lord, we want that heart and spirit, O Lord. Let us all worship God. Hallelujah, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan papurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka. Come on, let us worship God with our heart, with our whole spirit. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, O Diyos. Buong karangalan, Panginoon, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang wala. Sa'yo, Diyos, sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo. Sabay-sabay natin purihin ang Diyos. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay, ang aming alay ay pagsamba. Oh, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan
Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y wala kang tulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Come on! Hindi kami mahihiya, O Diyos. Isisigaw sa buong mundo. Nadakilaan mo. Dakilaan mo. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na walang katulad. Panginoon, Ikaw ang nag-iisang hari ng aming buhay. O Diyos, sa oras mong ito, Panginoon, batid mo ang laman ng aming puso. Nakikita mo ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Kung meron mga bagay, O Diyos, na kaming nagawa, muli patawarin mo kami, O God. Kung kami man ay naging mapagpataas, Panginoon, muli kaming nagpapakumbaba. Kung minsan, Panginoon, nalilimutan namin ang iyong mga salita, patawarin mo kami, O Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, muli namin binubuksan ang aming puso, Panginoon. Katulad ng araw, Panginoon, na Ika'y tinanggap namin bilang Diyos. Sa oras mong ito, muli, Panginoon, maghari ka sa aming puso't isipan, O Diyos. Ikaw ang manguna sa aming buhay. Ikaw ang aming magiging Diyos, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na walang hanggan ang iyong pagpapala. Kaya muli narito kami, Panginoon. Pipiliin naming sumunod sa iyo. Pipiliin namin, Panginoon, na sumamba sa iyo. Pipiliin naming mamumuhay, Panginoon, sa kalooban mo, O Diyos. Lord, at dalangin po namin sa oras na ito. Katulad ng pangako mo, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. At patuloy, Lord, na kami tulungan mo, Panginoon, na maging malakas sa aming mga pananampalataya. Maging malakas kami at matatag, Panginoon, sa anumang pagsubok sa aming buhay. O Diyos, sa umagang ito, Lord, lahat ng alalahanin, O Diyos, ng iyong mga anak, Panginoon, ito'y binigyan mo na ng katugunan, O God. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Muli, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na walang katulad at nag-iisa, Panginoon. Papuri sa iyong dakilang pangalan, O Lord. Luwalhati, O God, sa iyo, O God. Marami pong salamat, tinataas ka namin. Sa iyo ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.